kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang pagpaparaya ay isang bertud ni Kristo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 17 kabanata. Ang pagbabagong anyo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at dinala sila sa isang mataas na bundok kung saan sila ay nag-iisa. Habang nakatingin sila, isang pagbabago ang dumating kay Jesus. Ang kanyang mukha ay nagniningning na parang araw, at ang kanyang mga damit ay nakasisilaw na puti. Pagkatapos ay nakita ng 3 disipulo, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't nagsalita si Pedro at sinabi kay Jesus, "Panginoon, napakabuti at narito kami. Kung gusto mo, gagawa ako ng 3 tolda dito, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita siya, isang nagniningning na ulap ang bumungad sa kanila, at isang tinig mula sa ulap ang nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak, kung kanino ako nalulugod. Makinig kayo sa kanya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, sila ay labis na natakot, kaya't sila'y sumubsob sa lupa. Lumapit sa kanila si Jesus at sila'y hinipo. "Tumayo kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." Kaya't tumingala sila at walang ibang nakita doon kundi si Jesus. Habang pababa sila ng bundok, inutusan sila ni Jesus, "Huwag ninyong sabihin kanino man ang tungkol sa pangitaing ito na nakita ninyo, hanggang ang Anak ng Tao ay nabuhay mula sa kamatayan." Pagkatapos ay tinanong ng mga alagad si Jesus, "Bakit sinasabi ng mga guro ng batas na kailangang mauna si Elias?" "Mauuna talaga si Elias," sumagot si Jesus, "at ihahanda niya ang lahat. Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na, at hindi siya nakilala ng mga tao. Ngunit tinatrato siya ayon sa gusto nila. Sa gayon ding paraan, mamaltratuhin din nila ang Anak ng Tao." Pagkatapos ay naunawaan ng mga alagad na siya ay nagsasalita sa kanila tungkol kay Juan Bautista. Pinagaling ni Jesus ang isang batang may demonyo. Nang bumalik sila sa karamihan, isang lalaki ang lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya ay isang epileptiko at may napakasamang kalagayan na madalas siyang mahulog sa apoy o sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila siya mapagaling." Sumagot si Jesus, "Napakawalang paniniwala at mali kayong mga tao. Hanggang kailan ako dapat manatili sa inyo? Hanggang kailan ako magpapatuloy sa inyo? Dalhin ninyo rito sa akin ang bata." Nag-utos si Jesus sa demonyo at lumabas ito sa bata, at sa sandaling iyon siya ay gumaling. Nang magkagayoy, lumapit ang mga alagad kay Jesus ng lihim at tinanong siya,
bakit ba hindi namin mapaalis ang demonyo? Iyon ay dahil sa wala kayong sapat na pananampalataya, sagot ni Jesus. Tinitiyak ko sa inyo na kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa burol na ito, pumunta mula rito hanggang doon, at ito ay pupunta. Kaya ninyong gawin ang kahit ano. Muling nangusap si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nang ang lahat ng mga alagad ay nagtipon sa Galilea, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay malapit nang ibigay sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling bubuhayin. Labis na nalungkot ang mga alagad. Pagbabayad ng buwis sa templo. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis sa templo ay lumapit kay Pedro at nagtanong, nagbabayad ba ang iyong guro ng buwis sa templo? Siyempre, sagot ni Pedro. Nang pumasok si Pedro sa bahay, unang nagsalita si Jesus. Simon, ano ang opinyon mo? Sino ang nagbabayad ng mga tungkulin o buwis sa mga hari ng mundong ito? Ang mga mamamayan ng bansa o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan, sagot ni Pedro. Kung gayon, sumagot si Jesus, iyon ay nangangahulugan na ang mga mamamayan ay hindi kailangang magbayad. Ngunit hindi natin nais na masaktan ang mga taong ito. Kaya pumunta sa lawa at magbaba ng isang linya. Hilahin ang unang isda na iyong nabingwit, at sa bibig nito ay makikita mo ang isang barya na sapat na halaga para sa aking buwis sa templo at sa iyo. Kunin mo at bayaran mo sila ng ating buwis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.